kasama. Yes. Ayun. Pero dapat kahirap yun na malayo kayo sa isa't isa. Nagkasakit nga ako. Oo. Dahil pala doon. Dahil hindi kayo nakita. Hindi ba sa pagod? Hindi ba sa weather? Mahirap sa... Ang mahirap lang yung sanay ka na kasama mo o araw-araw kayo may ginagawa. Tapos magkasama kaming dalawa. Tapos nasanay ka. Yun yung parang mahirap. Pero in terms naman, syempre, yun nga, namimiss. Pero wala naman yung sobrang hirap na parang gano'n. Saka, dapat na akong susok sa kanya sa mga record. Ba't di natuloy? Ako ba nagsip? Hindi natuloy kasi bumabag yun. Pero Francis, siyempre ikaw, kumbaga, usually kung work magkasama sa set, tutulungan kayo, and that time, wala sa set, was it challenging for you? Opo, yun na po yung sinabi ko po kanina. Totoong challenging siya. Hindi ko MME guys ha, hindi porket low team mo. Ang hirap po talaga nung time na yun. Kasi parang yung my mic is all over the place. Yung tamang description ng sarili ko that time. Parang nabigla ako hindi ako prepared. Kasi sa isip ko noon parang nandun pa ako sa Pilipinas na nagtatrabaho ng dalawang projects with him. Tapos, iba pa yung mga ginagawa namin outside sa taping and sa shoot ng movie. Tapos biglang, ikaw na lang to. So parang, shucks, paano ba? Parang, hindi ko nakalimutan kong kumilos ng independently. Pero paano nakatulong din si Seth? Paano ka nakatulong sa kay Francine? Maski na magkalito kayo. Hindi, sobrang supportive po siya. Sa totoo lang. Siya yung laging, okay ka lang ba dyan? Kamusta? Kumain ka ba? Ano nang ginagawa nila sa'yo dyan? Kasi dire-diretso po talaga. As in, doon ko rin po nasabi na ganun pala nag-feel ng mga Pinoy Noy. Tapos yung pagkalala yung sa mga mahal nila sa buhay. Oh, yung double na nervous. Speaking of challenge, Ano na-challenge pa din yun? kami sa SRR kasi yung My Future You, award-winning and box office hit. So, dito di ba na-challenge kayo? It's a big franchise yung Shake, Rattle and Roll. So yes, kung paano namin mapapakita, paano namin mabibigyan at masusundan yung espiritu ng Shake, Rattle and Roll, paano namin ma-maintain yun yung challenge. At syempre, sa tao naman na nakapanood ng My Future You, siguro this time, mas hahanapan kami ng tao. Sa tingin namin, kung ano mangyayari, kung ano yung kaya namin ibigay pa. Baka kasi tsumamba lang, baka sabihin na hype lang. So, habang ginagawa namin yung Shake, Rattle and Roll, nakalagay sa isip namin yun, na kailangan sundan natin mas maayos. Hindi dapat pag ganon, dapat pag ganon. So, yun, syempre, magmamature tayo, nakatulong din sa amin ng Sins of the Father, in terms of yung acting, mas natutunan namin. So, binitbit namin doon, paano kami mag-characterization. Yun ang mga challenges. At yung pagod, paano namin i-shoot. Yung mga actions, basa, sakit ng katawan, dumi, yung dugong malagkit, yung dikit na may pawis ka pa, may ikabot ka pa, so puyat ka pa, sakit pa ng ulo mo, yun yung mga challenges. About Francine? May challenge ko. Actually, lahat po nung sinabi ni Sen tama. Dito po, tingin ko nga mas doble yung pressure dahil sa mga magagandang comments po ng mga tao sa My Future You. Tapos ngayon, Shake, Rattle na, kaya ako nasabi ko kanina, legacy ng legal, ng buong Pilipino, mas dapat naming ginagalingan. Pero masasabi ko naman po na binigay namin yung best namin at yung 101% namin. Pero Francis, ano lang set, ano was with the new hairstyle? Yung hairstyle, gusto ko, kasi nung 2024, My Future You, nagpo-promo na kami. Long hair po ako. Tapos daw, simula 2025, hanggang nagpagupit lang ako, ngayon ako magpa-short hair.
So kasi parang gusto ko ng parang ma-experience din yung maikling buhok. Kasi yung mahaba, parang mahirap yung maintain. Saka kailangan pag lumabas ka, ayusin mo talaga. Or else magiging pangit yung style mo. So ito mas handy, mas kaya ko, mas konting ganyan. That's very fresh looking. Paano yan? Student boy. Parang naman siya tayo, magkakrush atin ng mga kata. Wow! Ano masasabi mo, Francine, sa bago niyang hairstyle? Ay, may comment. Kasama ko siya ng pagpagupit. Siya ba nag-approve? Kasama ko, hindi. Nung una niya na-approve, iba. Actually, sinasabi ko na sa kanya before na nagpa-short hair ka din last year, remember? Sabi ko bagay sa'yo yung ganun, pero ayaw niya magpa-short hair. Tapos nung pinipili ko yung parang long hair, hindi niya pinili, bigla siya nagpa-short, kaya mas approved. Saka naghahanap din ako na still searching pa rin sa tamang buhok para sa akin. Nag-explore ako. Ayokong ma-stay sa isang hairstyle ng buhok. So, ewan ko kung bakit. Thank you.